Good evening. Hello po. Peace be with you. The name our Lord Jesus Christ. Good evening po. Peace be with you. The name our Lord Jesus Christ. Our topic for tonight, God is have a son. God have a son. Many son of God. God have many son. More son about God. Wrong doctrine about the sect. Father God is no son. Wrong doctrine about this. She declared the Father no Son is wrong doctrine about this. The sect declared the Father God is no Son is wrong doctrine about this. Wrong doctrine about this declared the Father God is no Son. Father God is many sons according to the Holy Scripture. Many sons about the Father God. But our Lord Jesus Christ is only begotten Son from the Father. Because our Lord Jesus Christ, from the bosom, the Father is Spirit of the Father, is our Lord Jesus Christ. Begotten Son is our Lord Jesus Christ. But Father God is many Son. Is that wrong? Wrong doctrine declared the Father God is no Son. That is a topic for tonight. Father God is many Son. Many sons about the Father God. I hear the YouTube. Sometimes I watch the other religion, the sect, declared Father God is no Son. Declared this the sect. But the Father, many Son. Wrong doctrine about this is Father God is no Son. Many Son about the Father according to the Holy Scripture. Many verses to read about this. More than 20 or 30 is verses to read. Father have a son. More sons about God. Is that about the sons of God is the walk the spirit, not the flesh. This is the Son of God. Ayun po, marami pong anak ng Diyos. Mali pong aral yun, yung sabihin mo yung Diyos walang anak. Marami pong anak ng Diyos. Yun po, mali pong turo yun. Sabihin mo yung Ama walang anak. Marami pong anak ng Diyos. Pero ang ating Panginoong Jesus, only begotten Son siya because our Lord Jesus Christ, Spirit of the Father, from the bosom of the Father God, begotten Son, about our Lord Jesus Christ. One Spirit, the Father and our Lord Jesus is this. Many sons of God, wrong doctrine about the sect. The Father is no Son. Many sons God. About all of this, the saved in the words is sons of God. Inheritance, everlasting life, and then kingdom of God is this. About topic for tonight. I read the verse, Genesis. Aking babasahin sa inyo rito sa Genesis. Marami pong anak ang Diyos, mali pong doktrina yon yung sabi mo yung Ama walang anak. Maraming anak ang Diyos, pero bukod tangi yung Panginoong Yesus na anak ng Ama kasi nasa Espiritu siya ng Ama galing sa kanyang sinapupunan. Ganun po. Kaya ating Panginoong Yesus, Diyos po yun.
Because the God, Father and Son, creature, all of this, the earth, create man, people, create God. About our Lord Jesus Christ, He is also creator, not creature about our Lord Jesus Christ. Is also creator. Is this our Lord Jesus? Ito po, basahin ko sa inyo rito sa marami pong anak ang Diyos dito po sa Genesis ito marami siyang anak ko. Kasi may nagsasabing religion, ang ama raw walang anak. Hindi, maraming anak ang Diyos. Marami pong anak ang Diyos. Ito, basahin ko sa inyo rito sa Genesis 6:1. At nangyari nang magpasimula ng dumami ang mga tao sa balat ng lupa, ang nagkaanak ng mga babae at nakita ng mga anak ng Diyos. Tanyo, nakita ng mga anak ng Diyos, sabi rito, di ba? This is true? Many sons of God the Father. Kasi sabi rito, nakita ng mga anak ng Diyos na magagandang anak na babae ng mga tao. At sila'y nagsikuha ng kanya-kanyang asawa sa lahat ng kanilang pinili. Maraming anak ng Diyos, sabi rito sa Biblia according to the Holy Scripture Pero ang ating Panginoong Hesus, anak siya from the Spirit of the Father. From ganun. Hindi siya anak on the creation. Anak ang ating Panginoong Hesus for the begotten Son. Ipinanganak sa Espiritu ng Ama. Ganun po. Marami pong anak ng Diyos. Maling sekta po yun, yung sabi mo, yung ama walang anak. Marami pong anak ng Diyos. Mamaya, babasahin ko sa inyo, marami siyang anak. Ito lang, umpisa na to, di ba? Sa Genesis 1:6, marami siyang anak, sabi rito. Basahin ko sa inyo muli. Pero yung mga anak ng Diyos, ang mamanahin ng mga anak ng Diyos, everlasting life, inheritance about the Son of God, everlasting life in the kingdom of heaven is the inheritance, the Son of the God. Ganun po. As the Son of the God, there in the Jesus Christ. Yung nasa Panginoong Hesus, yun po yung mga anak ng Diyos, yun po. Tatapat sa kanya yung nagsimpalataya, pinagkalooban na silang maging anak ng Diyos. Di maraming anak na yung Diyos na yun, di ba? Other 1 verses. Maraming anak ng Diyos. Mali pong aral yun, yung ama walang anak. Marami pong Diyos yung anak. God, all things are possible. Wala pong imposible sa Diyos. Yung Diyos natin, pwede siyang maging babae kasi nga, God is all things possible, di ba? God, all things are possible. Pwede siyang mag-anyong babae ang Diyos kasi kaya niya lahat Ganun po, may anak po ang Diyos. Wrong doctrine about this, God is no son. Mali po yun. Basahin ko sa inyo muli, Dito po sa Genesis 6:1-2. At nangyari nang magpasimula ng dumami ang mga tao sa balat ng lupa, nagkaanak ng mga babae at nakita ng mga anak ng Diyos. Kita nyo nga, nakita ng mga anak ng Diyos. Di marami ang anak ng Diyos, di ba? Tanyo nga, marami pa. Mamaya babasahin ko sa inyo mga verse, At magaganda ang mga anak na babae ng mga tao at sila'y nagsikuha ng kanya-kanyang asawa sa lahat ng kanilang pinili. Kita nyo nga, maraming anak ng Diyos. Marami ang anak ng Diyos. Mali pong aral yun. Sabi mo yung ama walang anak. Lahat ng bagay kayang gawin ng Diyos. God, all things are possible. Ganun po. Kaya mali po yung mga aral na ganun. Sabi mo yung ang Diyos walang anak. Have many sons of God. But our Lord Jesus Christ, the begotten Son, is this. Is a perfect doctrine. Wrong doctrine, you declared about the Father is no Son. Many sons of God, according to the Holy Scripture. Basahin ko sa inyo rito. Ito pang yung isa pang verse, babasahin ko sa inyo rito. Ito po sa Exodo
Exodo 4:22. Inyong sasabihin kay Paraon, ganitong sabi ng Panginoon, ang Israel ay aking anak. O yun o, aking panganay. O kita nyo nga, panganay yung mga Israel na anak ng Diyos eh. O may anak ang Diyos, marami anak ang Diyos. Mali pong aral yun, yung sabihin nyo, yung ama walang anak. May anak ang Diyos. Kasi lahat kayang gawin ng Diyos. Ganun po, marami po siyang anak. O, ito po sabi ng banal na kasulatan, basahin ko sa inyong nilirito ha. Dito po sa Exodo 4:22. At yung sasabihin kay Paraon, ganito ang sabi ng Panginoon, ang Israel ay aking anak, aking panganay. O, kita nyo nga, ang daming anak ng Diyos. Eh, sino ba si Israel? Lahat ng binini Israel. Lahat ng binini Israel, o yung mga lumalakad sa Espiritu, yun po yung mga anak ng Diyos. O, the sons of God, inheritance is the everlasting life and then kingdom of God. Is this topic for tonight? God is many sons. Ito pa, babasahin ko pa rin sa inyo rito sa many verses, you take the read, according to the Holy Scripture, it said, is many sons of God. Ganun po. Ito, basahin ko sa inyo rito. Basahin ko rito sa inyo sa Job naman. Maraming anak kang Diyos eh. Si Satanas nga, di ba, anak ng Diyos yon. O, tinapo lang sa langit kasi nagkasala siya, di ba? O, nagkasala kasi si Satanas, o, nagmataas sa Diyos, o, tinapon siya ron. Anak nga si Satanas ng Diyos, di ba? Ito, basahin ko sa inyo rito sa Job naman. Dito po sa Job 1:6. Isang araw nga ng mga anak ng Diyos ay nagsisiparo na magsiharap sa Panginoon. O, kita nyo nga rito, sabi rito, ang mga anak ng Diyos, o mga anak ng Diyos, di ba? O, kaya mali pong aral yon. Yung sabihin mo, yung ama walang anak, merong anak ng Diyos. Pero only begotten Son about our Lord Jesus Christ. But Father God is many sons. Ganun. Is this? O, ito, basahin ko sa inyo muli, no? Tapos, papatuloy ko. Isang araw nga nang ang mga anak ng Diyos ay magsiparoon na magsiharap sa Panginoon, na si Satanas ay naparoon din naman kasama nila. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, saan ka nang galing? Nang magkagayon, sumagot si Satanas sa Panginoon. At nagsabi, sa pamparot parito sa lupa at sa mamanik manaog doon. O, kita nyo nga, si Satanas, anak ng Diyos dati, nagkasala kay tinapo sa langit. O, marami pong anak ng Diyos. Kaya mali pong doktrina yun, sabihin mo. Yung Diyos walang anak. Satanas nga, anak ng Diyos dati, di ba? O, maraming anak ng Diyos po. Ganun po. Ito pa rin po sabi ng banal na kasulatan. Dito po sa Job uli. Ito po sa Job. Sa Job naman uli, 38:4. Ito po. Maraming anak ang Diyos. Yung mga anghel, anak niya yun. Tapos yung mga nasa Panginoong Hesus, yung sumusunod sa Panginoong Hesus, anak niya yun. Tatapos sa kanya yung nagsasampalataya, pinagkalooban ni silang maging anak ng Diyos, di ba? Sabi sa banal na kasulatan. Tapos sa 38:4. Si Satanas nga, anak ng Diyos eh, nagkasala lang, kahit tinapon sa langit, di ba? O, nagpalalo kasi. O yun, kaya mali pong aral yun, sabihin nyo, ang ama walang anak. Marami pong anak ang Diyos. Ito sabi ng banal na kasulatan. Maraming anak ang Diyos eh. Ito pa po sa sa 34. Tapos sa 34:4. Ito sabi ng banal na kasulatan. Marami pong anak kang Diyos eh, mali pong aral yun. Yung sabi mo yung ito po sa Job 38:4.
Mali pong aral yun, yung sekta nyo, sabihin nyo, yung ama walang anak. May anak pong Diyos, marami po. Ito sabi ng banal na kasulatan. Dito sa Job 38:4. Saan ka nandoon nang ilagay ko ang mga patibayan ng lupa? Ipahayag mo kung mayroon kang unawa. Sinong naglagay ng mga sukat niyon kung iyong nalalaman? O sinong nag-unat ng panukat diyan? At sa anong nalagay ang kanyang mga patibayan? O sinong naglagay ng batong panulok niyon? Na magsiawit na magkakasama ang mga bituin pang umaga at ang lahat ng mga anak ng Diyos ay nagsisihiyawan sa kagalakan. O kita nyo nga, daming anak ng Diyos dito. Sabi rito, at ang lahat ng mga anak ng Diyos ay nagsisihiyawan sa kagalakan. O di marami ang anak ng Diyos, kaya mali pong aral yun. Sabi mo yung Diyos walang anak. May anak. God, all things are possible, sabi sa banal na kasulatan. Kasi siyang lumikha ng lahat ng bagay, kaya niyang gawin, ganun. Marami pong anak ng Diyos. O yun, sabi rito, di ba, maraming anak. Ito pa rin po sa mga awit. Marami kasing verse na mababasa na ang Diyos, marami siyang anak. Marami pong many verses to read this from the Holy Scripture. The Father, Son is many sons. Ganun po. Ito po sa 82 naman. Ito po sa 82:1 at saka 6. Dito po sa mga awit 82:1, 6. Ang Diyos ay tumatayo sa kapisanan ng Diyos. Sa iyo mahatol sa gitna ng mga Diyos. Aking sinabi kay mga Diyos, kayong lahat ng mga anak ng kataas-taasan. O kita nyo nga, kayong lahat ng mga anak ng kataas-taasan. O kita nyo, marami ang anak ng Diyos, di ba? Marami pong anak ng Diyos. Kaya mali pong aral yun. Yung sabihin nyo, yung Diyos walang anak. Kaya niyang magkaanak kasi siya yung Diyos eh. Kaya niya ngang si Satanas nga kaya nga mag kung ano-anong gawing di ba? O kaya niya mag-anyong kung ano-ano eh. Tapos yung ati pang Diyos, kaya niya kahit na kaya niyang gawin ng Diyos. Kasi siya yung lumikha ng lahat eh, di ba? O God, all things are possible. Kaya niya pong magkaanak. Ito sabi ng banal na kasulatan. Kasi siya yung lumikha ng bahay bata, ng mata, tenga, o lahat siya yung lumikha eh. Pero kasama po yung Panginoong Yesus sa lumikha. Our Lord Jesus Christ, He is also Creator. Hindi po nilalang ang Panginoong Yesus, kundi pinanganak siya, ganun po. Pinanganak po ang ating Panginoong Yesus, ganun. Hindi po siya creation. Our Lord Jesus Christ, He also Creator is this. At basahin ko sa inyo rito sa mga awit 94:9. Siyang lumikha ng pakinig, hindi ba siya makakarinig? Siyang lumikha ng mata, hindi ba siya makakita? O kita nyo nga, siyang lumikha eh. Siyang lumikha ng bahay bata, hindi niya ba kayang manganak? Kaya niya mag-anyong babae, di ba? Kasi sabi nga, God all things are possible, o di ba? Magagawa po ng Diyos yun, yung magkaanak siya. O ganun, kasi pinanganak na ang ating Panginoong Yesus nung siya ay nasa kalagayang espiritu. Hindi pa nilalang yung langit at lupa o ipinanganak na ang Panginoong Yesus eh. Ganun po, pinanganak na siya. Ito sabi niya, ito pong sabi ng Diyos, yung lahat ng nasa sanlibutan sa Panginoong Yesus yan, mana niya yan sa Ama. Mana niya yan. Pero yung mana ng Panginoong Yesus, makakabahagi tayo doon pagka naligtas tayo. Mamanahin din natin yung everlasting life and the kingdom of God. Ganun po. Yun po yung mamanahin ng mga maliligtas. Ganun po. Everlasting life. Promise God is everlasting life and then the kingdom of God.
is an inheritance of the Son of God. Is this the inheritance of the Son of God? Yung mga sumusunod po yun sa Panginoong Yesus. Sa Panginoong Yesus po naman kasi, okay lang tayo sumunod, no? Kasi tayo, hindi po natin kayang makasunod talaga in perfect sa kalooban ng Diyos. Hindi natin kaya according to the Holy Scripture. Basta sumunod lang tayo, tapos hindi natin sinadya yung kasalanan, o tinutubos niya yun. Sabi nga, si Yesu Kristo ang hangganan ng kautusan sa ikatutuwid ng bawat sumasampalataya. O siya yung hangganan ng kautusan sa ikatutuwid ng bawat sumasampalataya. Basta sumunod lang tayo. Kasi hindi naman talaga natin kaya maka-perfect on the wills of God. Basta sumunod lang kasi laman tayo Walang taong hindi nagkakasala according to the Holy Scripture, di ba? Walang taong hindi nagkakasala. Hindi po natin kayang ma-perfect na gawin yung kanyang kalooban. Lahat ay nagkasala, walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, sabi sa banal na kasulatan. Sabi nga, sino ang aking kapatid? Sino ang aking ina? Sapagkat sino mang gumagawa ng kalooban ng aking Ama na nasa langit, siyang aking kapatid na lalaki at babae at ina. Di ba sabi niya? Pero hindi natin kayang sumunod, ganun po. Hindi natin kayang ma-perfect pala. Kaya natin sumunod, pero is not a perfect. Okay lang yun, yung 95%, nakasunod ka, 90%, kaya na ng Panginoong Yesus yun, tutubusin niya na yun. Ang Panginoong Yesus, ang ikatutuwid ng bawat sumasambalataya, ganun. Basta sumunod lang po tayo, kasi yun po yung maliligtas talaga, yung mga sumusunod sa utos ng Diyos. Sila yung mga anak ng Diyos, yung sumusunod sa mga utos niya. Ganun po. Ito, basahin ko sa inyo, no? Kasi mana na ng Panginoong Yesus yan, yung lahat ng mga bagay, pati yung tao, binigay na sa kanya ng Ama yan. Ipinanganak na siya, hindi naman siya nilalang Our Lord Jesus Christ is not creation. He is also creator, our Lord Jesus. The begotten Son of the Father. Ganun po. Ito, basahin ko sa inyo rito. Sa mga awit 2:7. Aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito, ipinanganak kita. O kita mo nga, sabi rito, pinanganak kita. O maraming anak ng Diyos. Kaya, wherefore is a wrong doctrine, the sect, declared the Father God is no son. Many sons of the Father according to the Holy Scripture. The angel and then the man. Anak po ng Diyos yun. Basta sumusunod sa utos ng Diyos. Ganun po. Marami po siyang anak. Wrong doctrine po yan. Yung mga nagsasabi na walang anak yung Diyos. Marami pong anak ang Diyos, di ba? Yung Israel nga, anak niya panganay na anak, di ba? Sabi sa Exodo 4:22, di ba? Basahin ko sa inyo muli, no? Tapos papatuloy ko. Kasi mana ng Panginoong Yesus yan, yung mga bagay na sa sanlibutan, saka yung nasa langit. Pero yun din ang mamanahin natin pagka po naligtas tayo. Yung Kingdom of God and then everlasting life. Yun po yung pangako ng Diyos mamanahin ng mga maliligtas, yung Kingdom of Heaven and then everlasting life. Babasahin ko sa inyo muli rito, no? Sa mga awit 2:7. Aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito, ipinanganak kita. Pinanganak ang Panginoong Yesus, hindi naman siya nilalang. Humiga sa akin, ibibigay ko sa iyo ang mga bansa na iyong pinakamana. Yan, mana niya yan, At ang mga pinakadulong bahagi ng lupa ay iyong pinakahari. Sila iyong babaliin ng isang pamalong bakal. Indudurugin sila na parang isang sisidlang magpapalayo. Siya yung justice, yung Panginoong Yesus. Our Lord Jesus Christ is a judge of justice. Ganun po. Siya yung dudurog sa mga tao na ayaw sumunod sa kanya, ayaw sumampalataya. Ganun po, sabi ng banal. Sabi nga, siya yung magpapalayo, gayon kayo sa akin. Di ba? Sabi niya nga
sa banal na kasulatan, basahin ko sa inyo rito muli, sa 9. Sila yung babaliin na isang pamalong bakal. Indudurugin sila na parang isang sisid lang magpapalayo. Yun. Yun din ang mamanahin ng mga maliligtas, yung sumunod sa utos ng Diyos. Gagawin ka rin ng Panginoong Yesus na ganun, na makapangyarihan pag naligtas ka na. According to the Bible, the Holy Scripture. Mamaya babasahin ko po sa inyo. Marami, di ba, maraming mababasa rito na ang ama, di ba, maraing anak. Ganun po, maraming anak ang ang ama, mali pong aral yon na ang Panginoong ng ama walang anak, mali po yun. Ang ating Panginoong Yesus kasi, inilihim siya sa lahat ng panahon at lahi, pero mano niya na yung heaven and earth, and then people, mano niya na yun sa ama. Inilihim lang siya ng ama sa lahat ng panahon at lahi, ganun. Kailan siya inilihim? Simula pa nagkaroon ng araw at saka yung mga lahi pa ni Eva at Adan. Ganun po, inilihim lang siya pero existed siya. Existed yung kanyang spirit, siya yung hindi lang siya nagpapakilala sa tao pero siya yung gumagabay sa tao. Since ever, the creation of God of men. Ganun po, siya po yung Ito po sa Colossus 1:26. Maging ang hiwaga na inilihim sa lahat ng panahon at lahi. Kita nyo nga, Panginoong Yesus, inilihim sa lahat ng panahon at lahi. Anong panahon? Nung magkaroon ng unang araw, yun, nilihim na siya. Nung lahi pa ni Eva at Adan, nilihim ng Panginoong Yesus. Ganon, inilihim lang siya, hindi lang siya nagpapakilala. Kasi kalwalitian ng Diyos na maglihim ng isang bagay according to the Holy Scripture. Basahin ko sa inyo muli. Maging ang hiwaga na inilihim sa lahat ng panahon at lahi. Dapat ngayon, ipinahayag sa kanyang mga banal. Inihayag, di ba? Declared all of the saints, our Lord Jesus Christ. Father God, He declared our Lord Jesus Christ is the Son. Pinahayag din sa akin ng Diyos, ang Panginoong Yesus. Ganun po. Pinahayag sa mga banal niya, sa mga saint, ganun po sabi. Kasi inilihim lang siya ng ama kaya nga, inilihim lang ang Panginoong Yesus nung unang araw pa, nung magkaroon ng unang araw, at saka nagkaroon pa ng unang lahi kay Eva at Adan pa. Ito sabi po ng banal na kasulatan. Dito po sa Kawikaan 25:2, kalwalatian niya ng Diyos na maglihim ng isang bagay. Inilihim ang Panginoong Yesus Simula pa ng since ever to creation of God, our Lord Jesus Christ is a secret of God. Sinikreto na mag-ama sila. Basahin ko sa inyo muli. Dito po sa Kawikaan 25:2, kalwalatian niya ng Diyos na maglihim ng isang bagay. Siya yung inilihim ng Ama, yung Panginoong Yesus. Pero ang ating Diyos, marami siyang anak, di ba? Yun yung ating topic. Tapos yung mamanahin ng mga maliligtas, everlasting life, and then kingdom of God. Yun. Makinig lang kayo dahil yun ang mamanahin natin. Yung everlasting life, and then at saka yung di ba? Yung buhay na walang hanggan. Maraming verse dito na mababasa, na ang ating amang Diyos, marami siyang anak. Ito, basahin ko sa inyo rito naman sa sa may unang 1, sa unang 1:5, marami siyang anak, sabi rito. At sino mang nananampalataya na si Jesus ay siyang Kristo, ay ipinanganak ng Diyos. Kita nyo, ipinanganak ng Diyos pag sumampalataya ka na siya yung Kristong ipinanganak ng Diyos. At ang bawat umiibig sa anak
ay umibig din naman sa ipinanganak niyon. Dito'y ating nakikilala na tayo'y nagsisibig sa mga anak ng Diyos. O yun o. Sabi rito, mga anak ng Diyos o. Kaya ang ating Diyos, marami po siyang anak. O marami pong anak ang ating Diyos. Marami siyang anak o according to the Holy Scripture. Wrong doctrine about the sect. Our Father God is no Son. Many son about the Father. Because the Father God is all things are possible. Ito po, basahin ko sa inyo muli. Dito'y ating nakikilala na tayo nagsisiibig sa anak ng Diyos. Pagka tayo nagsisiibig sa Diyos at tinutupad natin ang kanyang mga utos. Sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos na ating tuparin ang kanyang mga utos at ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat sapagkat sino mang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan. O kita nyo nga, ipinanganak ng Diyos, maraming anak ang Diyos eh. At ito ang pagtatagumpay na dumadaig sa sanlibutan sa makatwid ang ating pananampalataya. At sino ang dumadaig sa sanlibutan? Kundi yaong nananampalatayang si Jesus ay anak ng Diyos. O, kita nyo, anak siya. Marami siyang anak, yung ama. Yun po yung topic natin, no, na maraming anak ng Diyos. But our Lord Jesus Christ is a begotten Son from God. Is this? Because our Lord Jesus Christ is Spirit of the Father. Is that? But the sons of God, many, is a creature about God o creature about God. Pero sa ating Panginoong Yesus, ipinanak siya ng Ama. Ito po sabi rin ng banal na kasulatan, no? Maraming anak ang Diyos, di ba? Sabi sa banal na kasulatan, ito, sabi ng banal na kasulatan uli. Dito naman sa ibang verse. Sa unang 1:5, 11 hanggang 13. At ito ang patotoo na tayo binigyan na ng Diyos ng buhay na walang hanggang. At ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. O, kita nyo nga, anak ang Panginoong Yesus. O, ang kinaroonan ng anak ay kinaroonan ng buhay. Ang hindi kinaroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroonan ng buhay. Ang mga bagay na ito ay isinulat ko sa inyo upang inyong maalaman na kayo mayroong buhay na walang hanggan. Sa makatwid sa inyong pananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. O, kita nyo nga, Bible said, the Father God is have a son, many son about the Father. Wrong doctrine, the sect is, Father God is no son. Many son about the Father. Ito pa rin sa Bible, sa ibang verse naman, dito sa unang 1:5-20. Ito pa rin sa unang 1:5-20. At nalalaman natin na parito ang anak ng Diyos at tayo binigyan ng pagkaunawa. O, di ba? Sabi rito, anak ng Diyos. O, heba, son, about the Father God. O, yun o. Upang ating makilala siya na totoo. At tayo na sa kanya na totoo. Sa makatwid sa kanyang anak na si Yesu Kristo. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Is this or is that? You see, is this said at the Holy Scripture, our Lord Jesus Christ is a Son of God. Many verses to read. The Father God is many sons. Ganun po, marami siyang anak. Ito pa rin po. Marami siyang anak dito, sabi sa banal na kasulatan, di ba? Ito naman po sa may Jeremias. Marami siyang anak ang Diyos. Maraming anak ang Diyos. Ito po, babasahin ko sa inyo pa. Ito po sa Jeremias. Marami siyang anak Yung sumusunod sa Panginoong Yesus, sumasampalataya sa Kanya, anak ng Diyos yun. Basta sumusunod. Ito pong kaya mali pong doktrina yon, yung sabihin mo, yung ama, walang anak. Ang dami-daming mababasa sa Biblia ang Diyos Ama, maraming anak, di ba? Especially about our Lord Jesus Christ, the begotten Son. Ito po sa banal na kasulatan pa rin.
Ito po sa Jeremias. Ito sa Jeremias, sa may 3:14. Kayo manumbalik o tumatalikod na mga anak. Kita nyo nga mga anak, sabi rito. Maraming anak ang Diyos sabi rito. Kayo manumbalik o tumatalikod na mga anak. Di ba? Maraming anak ang Diyos according to the Holy Scripture. Sabi ng Panginoon, sapagkat ako'y asawa ninyo at kukuha ko sa inyo ng isa sa isang bayan at dalawa sa isang angkan at dadaling ko kayo sa Sion. At bibigyan ko kayo ng mga pastor ayon sa aking kalooban. Nakakandili sa inyo ng kaalaman at unawa. Yung hindi na pagkakandili ng kaalaman at unawa, mga bulaan po yun. Yung bulaan po yun ng mga ngaral. Sabi mo, walang anak ng Diyos. According to the Holy Scripture, di ba? Father, Son, have many sons, di ba? Father God, many sons, according to the Holy Scripture. Wrong, mistake doctrine. You said the Father God is no son. Father God is most of the Son, according to the Holy Scripture. Is this, is that? Ayan ito pa po, sabi rito, sa may 1 naman. Ito po sa 1 naman, maraming anak ang Diyos dito. Ito po, basta yung sumasampalataya sa Panginoong Hesus, sumusunod, anak ng Diyos yun. Ito po sa unang 1 naman po. Dito po sa 1:12. Datapot ang lahat sa kanya ay nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Kita nyo nga, maging mga anak ng Diyos. Marami, di ba? Maraming anak ng Diyos. Sa makatid bagay, ang mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan. Tanyo nga, ang daming anak ng Diyos, di ba? Yun, maraming, according to the Holy Scripture, said Father God is many son. Wrong doctrine, mistake the doctrine, the sect, Father God is no son. The Father God is most of the Son. Is that? Marami pong anak ng Diyos. Kasi marami pong verses to, yung mga sinulat ko, marami pong anak ng Diyos. Kasi kung babasahin ko to, abutin tayo rito ng 2 oras. Ganun po, pero marami siyang anak, Ang mamanahin ng anak ng Diyos, yung buhay na walang hanggan. Kasi yun ang pangako ng Ama sa atin, buhay na walang hanggan. Yung nasa Panginoong Sus na tayo, yung mamanahin. Mamanahin natin yung kingdom of God and then the everlasting life, yung promise to God. Everlasting life and then kingdom of God. Ito sabi ng banal na kasulatan din naman dito. Ito yung pangako ng Diyos sa atin, sabi niya rito. Ito po sa John 3:15. Upang sino man sumampalataya ay magkaroon sa kanya ng buhay na walang hanggan. Sumampalataya sa Panginoong Hesus. Magkakaroon ng buhay na walang hanggan kasi yun yung pangako ng Diyos Sapagkat di na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sa kanya sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan sa promise to Father God, di ba? And our Lord Jesus Christ. Ayun po yung pangako ng Diyos sa atin, yung buhay na walang hanggan and then kingdom of God. Yun. Di ba yung anak ng Diyos, marami sabi sa banal na kasulatan, Pero yung mga anak ng Diyos, yung nagsisilakad sa utos, yung nasa Panginoong Hesus. Ito sabi ng banal na kasulatan. Yung nagsisilakad sa utos, yun yung mga anak ng Diyos. Yung walk of the Spirit is the Son of God. Walk of the flesh is not the Son of God. Walk of the devil is walk of the flesh. Yung kailangan magsilakad tayo sa Espiritu, yun yung mga anak ng Diyos. Ito sabi ng banal na kasulatan. Yun po yung anak ng Diyos yung mga
nasa Panginoong Yesus, yung sumusunod, yung lumalakad po sa aral, sa utos. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Dito po sa Roma 9:6, datapot hindi ang salita ng Diyos ay nauuwi sa wala, sapagkat hindi lahat ng buhat sa Israel ay mga taga-Israel. O, yun o, hindi yung nagbuhat sa Israel, taga-Israel ha, sabi ng Diyos dito. O, patuloy ko po, hindi sapagkat sila'y binhi ni Abraham. O, ayun o, sabi mo binhi ka ni Abraham, no? Pero hindi yun ang anak ng Diyos. O, ay mga anak silang lahat. Kundi kay Isaac, tatawagin ang iyong binhi. O yun o. Sa makatuwid, hindi mga anak sa laman ang mga anak ng Diyos. O hindi anak sa laman yung mga anak ng Diyos. Yung anak sa pangako, yung nasa Panginoong Hesus, yung lumalakad sa Espiritu, yun po yung mga anak ng Diyos. Yung sumasampalatayang may gawa, ganun po. O basahin ko sa inyo muli para maintindihan nyo. Dito po sa Roma 9:6, tatapat hindi sa ang salita ng Diyos ay nauuwi sa wala, sapagkat hindi ang lahat na nagbuhat sa Israel ay mga taga-Israel, di sapagkat sila ay binhi ni Abraham, ay mga anak silang lahat, kundi kay Isaac tatawagin ang iyong binhi. Sa makatwid ay hindi mga anak sa laman ang mga anak ng Diyos, kundi ang mga anak sa pangako, siyang ibibilang na isang binhi. O yun o, yung anak ng Diyos, yung nasa pangako, yung hindi anak sa laman. Yung mga nagsisilakad sa Espiritu, yun po yung mga anak ng Diyos, yung nagsisilakad sa utos. O, di ba, sabi nga, yung sa kanya yung nagsisampalataya, pinagkalooban niya silang lahat na maging anak ng Diyos. Yung nananampalatayang may gawa, yun po yung through the Son of God, yung nagsisilakad po sa Espiritu. Basahin ko sa inyo muli rito, no? Para maintindihan nyo. Dito po sa Roma 9:6, tatapat hindi sa ang salita ng Diyos ay nauwi sa wala, sapagkat hindi ang lahat na nagbuhat sa Israel ay mga taga-Israel, ni sapagkat sila ay binhi ni Abraham, ay mga anak silang lahat, kundi kay Isaac tatawagin ang iyong binhi. Sa makatwid ay hindi mga anak sa laman ang mga anak ng Diyos. O hindi anak sa laman yung anak ng Diyos, sabi rito, di ba? O yung mga anak ng Diyos, hindi anak sa laman, kundi mga anak sa Espiritu. Yung ipinanak na muli. Yung kailangan, ipanganak tayo sa tubig, sa Espiritu. Yun po yung mga anak ng Diyos, yung ipinanganak na sa tubig, sa Espiritu, sa salita. Yung sumasampalataya sa Panginoong Yesus. Yung sumusunod na sa utos. Yung mga nagsisilakad na sa Espiritu, tapos pinanganak na sa Espiritu, sa tubig, sa salita ng Diyos. Di ba sabi nga ng Panginoong Yesus, kinakailangan kayo ipanganak muli. O yun yung mga anak ng Diyos, yung na-baptize na, o na pinanganak sa Espiritu. Hindi po mga anak sa laman, yung anak ng Diyos. O basahin ko sa inyo ditong muli. Sa makatwid, hindi mga anak sa laman ang mga anak ng Diyos, kundi ang mga anak sa pangako, siyang ibibilang na isang binhi. O yun o, yung pangako, yung nasa Panginoong Yesus, di ba? Pangako niya, yung sumampalataya sa Panginoong Yesus, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kasi nga tayo, hindi po natin kayang sumunod ng full of the commandment of God. Kailangan natin ng Panginoong Yesus na sumampalataya sa Kanya, kasi siya yung tumupad ng lahat ng utos ng Ama, para kung hindi natin kaya makasunod, siya yung siya ikatutuwid ng bawat sumasampalataya. Si Yesu Kristo ang hangganan ng kautusan sa ikatutuwid ng bawat sumasampalataya. Ganon. Hindi kasi natin kayang makatupad talaga totally sa kalooban ng Diyos. Diba sabi, ang lahat ay nagkasala nga, hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Diba? O ganon. Basta sumampalataya tayo, sumunod, mabaptize, o kasi yung anak ng Diyos, hindi mga anak sa laman, kundi yung nagsisilakad na sa Espiritu, yung ipinanganak na sa Espiritu. Yun po yung mga anak ng Diyos, no? O, yun po. Hindi yung
papasok ka dun sa kawan, anak ka na ng Diyos, mali pong aral yun. Yung sumampalataya kay Jesus, anak ka na ng Diyos, kailangan pinanganak ka sa ano, hindi nga sa laman yung anak ng Diyos, di ba? O yung anak sa pangako. Yung pangako, yung nasa Panginoong Jesus. Yung palataya sa Kanya. O yun. Yung pangako ng Diyos sa atin, no? Yung buhay na walang hanggan, saka yung kingdom of God. Yun po yung promise of God. Ito sabi ng banal na kasulatan. O, naiintindihan nyo, no? Yung anak ng Diyos, hindi anak sa laman, kundi yung mga anak sa Espiritu, sa pangako, yun nasa Panginoong Hesus, yung pinanganak na sa Espiritu. Sabi ng Panginoong Hesus, kinakailangan kayo ipanganak muli, di ba sabi niya? O, panganak tayo ng tubig, ng salita, o gano'n. Yung mga nabaptize na, yung nagsisilaka doon sa Espiritu, yun yung mga anak ng Diyos. Ito po sabi ng banal na kasulatan din. Ito yung pangako ng Diyos sa atin, no? Buhay na walang hanggan. Ito yung promise of God, and then Kingdom of God, yun po yung promise niya eh. Ito po sa Tito 1:2, sa pag-asa sa buhay na walang hanggan, na ipinangako ng Diyos na di makapagsisinungaling, buhat ang nga panahong walang hanggan. O, kita nyo nga, yung pangako ng Diyos sa atin, buhay na walang hanggan. Yun po yung promise of God. Yun po. Pero kailangan sumunod tayo mo sa Diyos. O kahit basta sumunod lang tayo kasi ang Panginoong Yesus ang ikatutuwid ng bawat sumasampalataya. Siya yung hangganan ng kautusan sa ikatutuwid ng bawat sumasampalataya sapagkat walang taong hindi nagkakasala, di ba? Kung sinasabi na tayo walang kasalanan, ating dinadaya ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Ngunit kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, banal at tapat siya o tayo lilinisin sa ating mga kasalanan, di ba? Sabi niya. O ganoon, yung kailangan sumunod lang tayo. Ito yung promise ng Diyos, no? Yung buhay na walang hanggan, sabi, di ba? O, sabi sa Tito. Ito rin po, mababasa rin po rito yung pangako ng Diyos. Dito po sa unang 1:25. At ito ang pangako na kanyang ipinangako sa atin. Ang buhay na walang hanggan. O, dito po sa unang 1 yun, 2:25. Kabasahin ko sa inyong muli. Dito po sa unang 1, 2:25. At ito ang kanyang pangako na kanyang ipinangako sa atin. Ang buhay na walang hanggan. O, buhay na walang hanggan is a promise to God. And then the kingdom of God is a promise to God. Is that. Ito, pagka natupad natin yon, yung nakasunod sa Kanya, magiging gaya tayo niya, yung magiging magpapalayok tayo na babasagin natin yung mga bansa. Sabi niya ron, yung pangako. Ito sabi ng Diyos dito, no? Yung pangako sa atin ng Diyos, everlasting life, and then kingdom of God. Ito po sabi ng banal sa kasulatan. Ito po, sa dito po sa Mateo 5, Gis, mapapalad ang mga pinag-uusig dahil sa katwiran, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. O, yun po yung promise of God. Yung kingdom of heaven and then everlasting life. Yun yung pangako po ng ating Diyos na mag-ama. Ito, sa katunayan, yung ating mamanahin, yung everlasting life, at saka yung kingdom of God. Ito po sa Mateo 25. Sabi rito ng Panginoong Yesus. Dito po ito yung mamanahin nating mga maliligtas, yung everlasting life, and then kingdom of heaven. Ito sa Mateo 25. Mateo 25:31. Datapat pagparito ng anak ng tao nun sa kanyang kaluwalhatian, nakasama niya ang lahat ng mga anghel. Kung magkagayoy, luluklok siya sa luklukan ng kanyang kaluwalhatian. At titipunin sa harap niya ang lahat ng mga bansa at sila'y pabubukutin-buk din niya na gaya ng pagbukod-bukod ng pastor sa mga tupa at sa mga kambing. At ilalagay niya ang mga tupa
sa kanyang kanan. Datapwat sa kaliwa ang mga kambing. Kung magkagayon, sasabihin ng hari na nga sa kanyang kanan, magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking ama. Manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo. Buhat ng itatag ang sanlibutan. O yun o. Yun po yung mamanahin ng mga maliligtas, yung kaharian ng langit. Ganun po. Tapos, hindi ka nahahatulan ng Diyos sa ikalawang kamatayan, sabi ng banal na kasulatan. Magiging, isa ka rin sa magiging judgment pagka yung natupad mo yung utos, ganun po. Kaya mali pong aral yun, yung panampalataya may gawa, mali po yun. Walang gawa, mali po yun. Kailangan may gawa kasi yun yung sabi ng banal na kasulatan ng Panginoong Yesus eh. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Ang magtatagumpay, hindi na parurusahan ng ikalawang kamatayan. Ito po sabi ng Panginoong Yesus dito. Ito po hindi ka na parurusahan ng ikalawang kamatayan pag nakatupad ka sa utos ng Diyos. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Sa Apokalipsis 2:11. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtatagumpay ay hindi parurusahan ng ikalawang kamatayan. Hindi parurusahan ng ikalawang kamatayan pagka yung nakasunod ka sa utos ng Diyos. Sabi rito. Sabihin, hindi ka maiimpyerno noon. Hindi ka maiimpyerno. Kasi hindi ka maiimpyerno noon, sabi ng banal na kasulatan, hindi ka naparurusahan sa ikalawang kamatayan. Yung hindi makapagtagumpay, yun po yung parurusahan ng ikalawang kamatayan sa impyerno. Yun. Yung sabi nga ng Panginoong Yesus, no? Huwag yung katakutan ang nagsisipatay ng laman, ngunit hindi naman nakapapatay ng kaluluwa. Yung kaluluwa yung mamamatay dito sa may ikalawang kamatayan dito. Sa may Apokalipsis. Ito basahin ko sa inyo rito. Yung po yung ikalawang kamatayan, yung kaluluwa. Ganun po. Magmamaayon po yung pahirapan na ikalawang kamatayan dito. Ito po yung sabi ng Panginoong Yesus. Pero pag nakatupad ka naman, nagtagumpay ka, hindi ka na parurusahan ng ikalawang kamatayan. Hindi mamatay yung pagkataong loob mo, yung kaluluwa mo, ibig sabihin dito ng Panginoong Yesus. Basahin ko sa inyo muli. Dito po sa Apokalipsis 2:11. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtatagumpay ay hindi parurusahan ng ikalawang kamatayan. Hindi na parurusahan ng ikalawang kamatayan, hindi na mamamatay ang kaluluwa mo pag nakasunod ka sa utos ng Diyos eh. Basta sumunod tayo sa Panginoong Yesus. Basta sabi nga, sino magtatagumpay sa sanlibutan? Ang sumasampalatayang si Jesus, ang anak ng Diyos. Di may anak ang Diyos, di ba? Ganun. May anak ang Diyos. Ito pa rin sa banal na kasulatan, sabi ng Panginoong Yesus dito, no? Etong yung minana ng Panginoong Yesus sa Ama, yun po rin yung mamanahin natin. Makakabahagi tayo ng kanyang kabanalan at ng kapangyarihan. Yun din po yung mamanahin nating mga maliligtas, according to the Holy Scripture. Diba? Ito yung mana ng Panginoong Yesus, no? Ito, basahin ko sa inyo yung mana ng Panginoong Yesus dito. Para maintindihan nyo, ang Panginoong Yesus, talagang siya, naglihim lang sila mag-ama. Kasi talagang anak siya ng Diyos eh. Ito po, sabi. Para malaman nyo na ang ating Panginoong Yesus talaga, hindi siya tao, nagkataon tao lang. Kasi mana niya na sa ama eh. Ito, basahin ko sa inyo rito sa mga awit uli. Mga awit 2:7. Aking saysaysayin ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito, ipinanganak kita. Humingi ka sa akin, ibibigay ko sa iyo ang mga bansa na iyong pinakamana. Mana na niya yan sa ama eh.
Kasi nilalang ang lahat ng bagay para sa anak talaga. O, patuloy ko po. At ang mga pinakadulong bahagi ng lupa ay yung pinakahari. Sila ay yung babaliin na isang pamalong bakal. Yung tuturugin sila na parang isang sisid lang na magpapalayok. Yun yung minanay niya sa ama yung dudurugin niya mga bansa, lahat minanay niya yan ganun. Paparusahan niya yung mga tao, siya yung magpaparusa, dudurugin niya na parang palayok, yung ayaw sumunod, gano'n, yung matigas ang ulo, gano'n. Pero yun din yung mamanahin natin sa kanya, yun din mamanahin natin sa kanya. Pagka nagtagumpay tayo, kasi ang Panginoong Hesus talaga, inilalang yung sa libutan para sa kanya lang talaga yan Ito, basahin ko sa inyo muna rito para maintindihan nyo. Dito po sa Roma, para maintindihan nyo yung para maintindihan nyo, mana niya na yung sama. Nagkukurap na pala itong ating ito basahin ko lang sa inyo, nagkukurap na kasi yung internet natin. Hindi na mamanahin niya, Mamanahin natin sa Panginoong Diyos pagka nakatupad tayo. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Hindi mamanahin. Yung minala ng Panginoong Yesus, mana rin natin yun pag makabagi tayo sa kanyang kabanalan. Ito po. At ang magtatagumpay at tutupad ng aking mga gawa hanggang sa katapusan ay bibigyan ko ng kapamahalaan sa mga bansa. Bibigyan ka rin ng kapamahalaan ng Diyos, ng Panginoong Yesus na ganun din yung mana natin. At sila ay pag-aarian niya sa pamagitan ng isang panghampas na bakal, gaya ng pagdurog ng mga sidlang lupa na magpalayok, gaya ng tinanggap ko sa aking Ama. Yun din tatanggapin natin yung kapangyarihan ng Panginoong Hesus. Dudurugin natin yung mga bansa. Ganun po. Pero lahat ng mga bagay, nilalang niya yan ng Ama sa Kanya. God bless po. Yung pong, may babasahin po sana ko sa inyo. Nga lang, nag-ano na yung internet kasi para di masayang po yung video. God bless po. Yung po yung mana natin. Kung ano yung minana ng Panginoong Hesus sa Ama, ganun din mamanahin natin. Magkakaroon tayo ng gaya ng kapangyarihan niya. God bless po. Yun po yung topic sa Dan. About the Father God, many Son, and then especially God is our Lord Jesus Christ from the begotten Son. God bless po. Is a Father God is many sons. Son of God is a walk of the Spirit. God bless. Ingat. Thank you for watching this to live discussion. God bless.